Ngayon, code 3 tayo sa mga pulis dahil may lalaking tinutukan ng baril. May tawag na nagsasabing may lalaki sa harap ng fire department, posibleng may dalang palakol at lasing. Nagsasabing gusto niyong makita ang kanyang mga anak at asawa. Babalik kami agad. Hoy, tara na! Sige na, ayusin mo. Bawasan mo ang pagiging Leslie. Nakuha ko na. Oh, Leslie, sige lang. Oh, sabi ni Vin, ito ang Porsche Police Department, pare. Ibaba mo na ang telepono. Hoy, ibaba mo na ang telepono. Pakiusap. Gusto mo nang sabitan? Sige, game. Vincent, tanggalin mo yung ingay sa likod. Tinitingnan ko, nilipat gamit kaliwa kong kamay. Sige, 15 draft, nakuha na. Talo mo. Nakalital ako rito. Kung gusto mong siguraduhin na okay na sila para sa arrest team, Vincent. Ibaba mo ang telepono. Ibaba mo ang telepono mo. Ilagay mo ang telepono sa damuhan. Uy, gusto mo bang tapusin ang tawan? Nakuha ko. Tawag ako ng tawag sa inyo. Oh, kaliwa ka. Tumingin sa kabila. Ayan, konti pa. Left. Kaliwa, kaliwa ka. Vincent, umatras ka papunta sa akin. Sundan ang boses ko. Sige, umatras ka dito. Tahan-tahan lang. Ayan, ganyan. Tuloy lang, pare. Tuloy lang. Ito, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang. Sige, tuloy lang. Ayos. Lumuhod ka dyan. Lumuhod ka. Ayan, itaas mo ang mga kamay mo sa ibabaw ng ulo mo. Itaas mo ang mga kamay mo sa ibabaw ng ulo mo. May dala akong less lethal dito. I-cross mo ang napupong mo sa likod mo. Ayan, sige. Subukan mo ulit, subukan mo pa. Subukan ulit, magaling ka. Sige, manatili ka dyan. Naintindihan? Anong ginawa ko? Diyan ka lang. Lalagyan ka ng posas, hindi ka inaaresto. Ide-detain ka lang. Bakit ako dinidetain? Makakawalan ka rin namin. Kumusta ka, kuya? Gusto mo bang sumama kay Vincent mo? Tinitingnan ko lang. Dahan-dahan sa posas, pare. Pwede naming tingnan? Mabuti yan. Hindi mo ako sasaktan. Uy, pare, masakit talaga braso ko, tol. Hindi ka pwedeng dumaan dyan. Sa kabila ka dumaan. Wow, tingin mo ulit. Ano to? Ipagdikit mo likod ng sapatos mo. Ayos na. Uy, tignan nyo to mga pare. Uy, tignan nyo ako. Nasaan ang freedom mo? Tara na, pare. Sige. Ari yan. Masakit, pare. Paluwagin mo muna, tama? Sisiguraduhin ko lang na ligtas ka, ayos? Ligtas na ligtas ako. Pwede na ba akong umalis? Kasi yung mga daliri ko sa paa ay nasa isang... May ulat tungkol sa lalaking may palakol. Maring lasing siya. At Ano naging dahilan kung bakit ka tumawag ng pulis na yan? Gusto ko malaman kung bakit kayo nandito. Pare, may impormasyon kaming armado ka raw at posibleng may palakol. Sige, Diyos ko, nilagay mo ang kaliwang kamay mo sa bulsa nung nilapitan kita. Inilabas mo naman ang nasa bulsa mo, isang kutsilyo, tama? Okay, kaya ka tinutukan ng baril, di ba? May iba pa ba? Oo, pwede mong tingnan kahit ano. Sinaksak ba ako ng taong to o sinaktan? Wala naman, di ba? Wala talaga. Nakuha ko na ang EBT card ko. Ayan, ayos na. May ID ka ba o kahit ano dyan? Oh, nandyan sa loob. Vincent Mark, targeted individual. Gaano karami ang na-eno mo ngayon, Vincent? Hindi naman ganun karami, isang tagay lang. Hindi. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Nasa Fullerton. At 2, 8, 3. Meron bang illegal sa backpack mo? Wala. Pwede namin tingnan? Oo. May illegal ba sa bag? Wala. Pwede namin tingnan? Pwede. Oo, di ka 13. 13 ka. Hindi ka 13. Kailangan mo ba ng kahit ano? Kita tayo ulit sa susunod. Kailangan pa natin ng mas marami pang ganitong mga gulong. Gusto mo ba? Anong media yan? Bakit ako nire-record?
Dito sa pulang bangketa, lapit mo pa paa mo kung kailangan. May mga tanong ako. Tara na. Ayan, umupo ka lang dito. Hindi. Dito ka uupo sa pulang bangketa. Pwede ba akong tumayo? Nasaan ang kutsilyo? Umupo ka dito. Eto, itiklop natin to. Umupo ka dyan mismo. Ito. Halatang lasing na lasing ang Gino. Malabo magsalita at amoy alak. Tumatawag siya sa dispatch, nagsasabi ng kung ano-anong bagay tungkol sa pagiging handa. Sa tingin ko, sinabi niya sa dati o kasalukuyang asawa na may dala siyang palakol. Tatawagan natin yung original na nag-report, tatawagan din ang asawa niya at aalamin kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Binigyan niya kami ng pahintulot na halugugyan ng kanyang backpack. Kaya titingnan natin kung may makikita tayong anumang armas sa loob nun. Dito muna tayo magsisimula. Malamang lasing siya kaya di niya maalagaan sarili sa publiko. Baka makulong siya dahil sa paglalasing sa pampublikong lugar. Pero titingnan pa natin. May palakol dito. Sinisiyasat ng opisyal ang bag. May dilaw na palakol at kutsilyo. Ang kutsilyo ay nasa bulsa niya nang una siyang lapitan. Hawak niya ito sa kanyang kamay at ang palakol ay nasa paper plastic bag doon. At malinaw naman ang dahilan kung bakit namin siya dinitin sa ganung paraan ay dahil may sinasabi siya sa kung sino-sino na handa na siya. Hindi siya kung sinusubukan niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pulis. May iba't ibang tao tayo naka-assign sa iba't ibang gawain tulad ng less lethal at lethal deployment. Hands team. Para sa huli. Maaresto natin siya ng walang aberya at sana mas magaan ang kalalabasan kaysa sa maaring mangyari. Yun lang, hindi na mahalaga. Ayos dito, tol. Kumusta ka? Tinututukang individual. Live tayo ngayon sa Fullerton, California kasama ang dalawang korporal. Kanina narinig niyo siyang nagsalita tungkol sa hindi nakamamatay na sandata. Anong sandata ang tinutukoy dyan? Marami kaming mga option na hindi ganong nakamamatay. Isa na rito ang pepper spray. Meron din kaming taser at meron din kaming beanbag gun. Ginagamit ito tulad ng baril pero beanbag ang pinaputok. Layunin nitong mapasunod ang tao gamit ang sakit at maresolba ang sitwasyon ng maayos. Nasa habulan ngayon si Teniente Joseph Toombs at sinusundan siya ni Deputy Mondre Rambo. Kumusta ka na? Kumusta ka na sa blood? Ayun ang traffic. Your copy attack. Kasama rin dito si Deputy Desmond Whitson. Nakikita mo siya dyan. Magandang makausap na, Victor. X-ray, wala-anim. Apat na tatlong 2. Segundo na lang kami mula dito. Sa platform, ngayon, hawakan na yan. Nakuha ko. Nasa kustudiya na silang lahat sa ngayon. May mga nasugatan, hindi lang sa binti. Malalaman pa natin ang lahat pagdating doon. Anong ka? Romeo Alpha Mike, Lima 0 up at Siyam 0. Sige, may mga ilaw tayo dito. Kaya lang. Para sigurado, baka maraming sasakyan. Parating na ang ambulansya. Pupunta tayo sa eksena pagkatapos natin umikot. May construction site din. Naririnig niyo ang boses ni Teniente Toombs dyan sa radyo. Siya ang namumuno doon. Sa susunod na bahagi, gagawa tayo ng karatula. Handa na para sa natitirang bahagi ng tour. Over. Dito na ako bababa. Isa sa inyo, dito na rin bababa. Oo, naririnig din kita, Alex. Block, sandali, ayos ka na. Sige, sasabihin ko agad sa'yo. Hayaan mong i-block ko ito. Kung maaari mo biyakin ko ano siya, tignan mo kung paano ito. Ikaw, na-aksidente ka ba? You were an accident. Tatawagan ko na si Hepe, Harper.
Sige, kung hindi kayo makahanap ng tulong, ano ang kailangan kong gawin? Sandali lang, tol. Amoy marijuana ang kotse, ha? Uy, Nasa traffic ka pa rin ba? Ayos lang ako, sige lang. hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung ano yun. Oo. Ayos tayo. Sa tingin ko, paparating dito ang si Rip. Ikaw, Ikaw ba ang nandun? ako ang nagmaneho. Ayos ka ba? May ambulansya na riyan para sa'yo. Panginoon, Anong nangyari? tumawag ang pulis sa akin. Kaya kailangan kong lumipat at bigla niya akong binangga. Kaya dito niya ako tinamaan sa tagiliran. Panginoon! Pasensya na sa nangyari, pare. Buti ayos ka. Sa kotse mo, bantayan mo lang. Kita mo siya, ang daming nasira. Parang ayaw mo umalis tuwing may aksidente. Ayos ka lang po, ma'am. Meron na kami dito. Anong gusto mo? Kayo manggi. Magaling. Sige, ayos. Na yan kailangan nating tingnan ito. May isang lalaki na tumakas mula sa pinanggalingan mo kanina. Hateville. Tumakas mula sa Hateville Police Department kanina. Nahanap namin ang sasakyan sa Highway 85. Oo, si Sargento Johnson ay nauna na. Nahanap namin ang sasakyan sa Highway 85 papuntang Timog. Nag-utoy siya sa harap ko at pinutol ako. Sinubukan ko siyang pahintuin. Umarurot siya pailaga sa Highway 85. Pagdating namin dito sa Leeds-Lees Mill Road, bumangga siya sa isa pang sasakyan. Una, tinamaan niya ang median. Tapos bumangga siya sa isa pang sasakyan. Nagdulot yon ng sunod-sunod na aksidente. Kaya sa kabuuan, 1, 2, 3. Sa tingin ko, 3 sasakyan ang sangkot. May marijuana sa loob ng sasakyan. Hindi pa namin natse-check, pero kitang-kita yon. Kaya sigurado akong may iba pa roon. Isa sa mga sangkot ay isang opisyal na nabangga ang kanyang sasakyan mula sa isa pang ahente. Hoy, kaya kailangan ka namin. Kailangan natin paikutin ang mga sasakyan, pare. Paikutin mo. Nangarangan na ako, nasa ibang sasakyan ako. Kailangan pa nating kunin ang natitira. Gusto ko maging 5. Gusto ko talaga maging 5. Oy, patas. Wala niyan sa kotse mo, kung honest ako. Hoy, sabi niya, pwede ba siyang sumama? Kung gusto mong sindihan ang puno ko. Baka piliin kong umupo na lang. Wala pa. Gusto ko sanang silipin sa ilalim ng hood pero. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sa tingin ko, Pwede ba? Pwede ba tayong gumawa ng parang motion play? Ikaw ba ang nagmamaneho? Opo, sir. Pwede ba tayong balikan ng nangyari? Parang play by play? Anong iniisip mo noon sa Ford? Pakinggan mo pare, wala ka bang problema doon? Alaga? Naranasan mo na ba sa kulungan? Hindi naman gano'ng kalala. 2 taon lang ako doon. Grabe tol, sana huminto ka na lang. Mas malaki pa sana ang tsansa mong makatakas kung huminto ka at tumakbo. Hindi rin biro ang 2 taon. Oo nga, tama ka. Mabagal ka eh. Pwede ka sanang sumakay sa kotse at tumarurot. Pasensya na tungkol doon. Oo pare. Pero isipin mo nang mabilis. Oo pare, isipin mo yan. Nilalagay mo sa panganib ang mga tao dito. Lalo na may gumagawa ng konstruksyon. Pwedeng may mabangga kang tumatakbong tao mula sa kanila. Sige, lumabas ka. May mararamdaman tayo, oo. Hindi ako gagawa ng masama. Alam ko, basta wag kang gumawa ng kalokohan. 2 minuto na lang, mga tol. Kailangan mong itaas ang pantalon mo. Sandali lang pare. May guwantes ka, tol. Ang sakit na nito. Baka nasa dulo na ako ng kalsada. Sandali lang. Bro? May gloves ka. Wala. Naiintindihan ko, sige. Ang sakit talaga ng puwet ko. Tumayo ka lang dyan. Lahat ng ito dahil 6 na talampakan at 9 na pulgada ka. Tapos nagmamaneo ka ng Honda Civic. Tara na. Oy! Tumigil ka lang dyan, tol. Tol, sinusubukan ko siyang tumagan. Hindi ako, alam mo na. Angel! Ang kotse. Hindi, tama ka. Kailangan mo ng pickup na may dubleng gulong sa likod. Ang laki mo. 6 na talampakan at 6 na pulgada ka pa. Hoy! Tingnan mo, sumasakay lang ako sa sasakyan ko. Wala akong kinalaman, sumasakay lang talaga ako sa sasakyan ko. Hoy, yung bumbilya. Nakuha mo na ba yun, bro? Sumasakay lang talaga ako sa sasakyan ko. Hindi mo na naman inayos. Hindi pare, parang tinutusok yung braso ko. Hindi mo kayang bitawan. Taas mo ulit kamay mo, bro. Kamay mo sa likod. Wala akong balak gumawa ng kalokohan. Sige, tol. Malamang wala naman akong balak gawin. Panatilihin mo lang ang pulso sa isang posisyon kasi masasaktan kapag inikot. Maliit ang mga pulsuhan mo. Ibig kong sabihin, malalaki ang mga pulsuhan mo. Nakita mo ba? Nakita ko ba? Ilagay niya ito dito. Natakot. Naka-double cup. Hindi, yung Mountain Dew may berdeng syrup sa loob.
Kukunin ko na rin yan. Pareho yan, ilalagay sa ebidensya. Sino ang kakasuhan mo dyan? Ano yun? Kakasuhan mo ba ang mga pasahero? May ginawa ba? Oo, dito rin ibababa ang pasahero nasa unahan. Sige. Nasaan yan dito, kita mo? Nasa likod yon. Nasa sahig yon sa likod ng upuan. Imimiranda natin lahat at kakausapin tungkol dito. Dahil posibleng driver o mga pasahero ang naglagay nun sa likod. Ganon ko tinitingnan. Sinuman sa kanila, pwedeng ilagay yon sa likod. Kapitan Rizzo, kayong dalawa, oo. Sinasabi na sa akin kung ano klaseng droga yon. Oo. Ang droga sa bote ng gatas ng bata ay promethazine at codeine. Gamot ito sa ubo, pero kapag ginagamit ng illegal sa kalsada, inahalo sa inumin. Nakita mo sinabi niya sa dobleng tasa. Hinahalo nila ito sa soft drinks at iba pang inumin. Iniinom nila ito at nalalasing. Sige mga kapatid, isa sa inyo tumawag sa emergency gamit ang telepono. Sino ang tatawag? Hindi, pasensya na. May kasama akong mga bata, pare. Dapat inisip mo muna bago tumakbo. Pwede kang bumalik sa loob. Magpapalit sila. Oh, sandali lang. Magpapalit na kami. May pwesto ako. Hindi, ikaw ang magpapalit. Magpapalit na kami. Tara na, pare. Sige na, tara. Tara na. Meron ka bang pupuntahan sa Clayton County kung saan nagkaroon ng habulan na nauwi sa matinding banggaan kasama ang ilang sasakyan? Ito ang droga. Sa tingin ko, ito na naman ang driver na lalabas. Hindi ito ang driver. Pasahero pala ito, sa totoo lang. Maligayang pagdating sa hotel at saka, pero hindi mo naman kailangan kunin ang buong sasakyan. Kailangan namin gawin ang vehicle release para makuha mo ang gamit, kita at iba pa mula sa sasakyan. Sige. Pero Pag nakita mo siya, lalabas siya at tatawag sa'yo. Nilagay ko ito sa likod na upuan. Pre, tinan mo to, tol. Pre, may damo sa upuan sa likod. Kanino? Sabi mo, may damo sa upuan sa likod. Kanino yon? Hindi ko alam. Kung hindi ako, paano nyo malalaman? Tara na pre, wala akong dalang damo. Paano yung promethazine sa harap? Saan? Pre, alis na tayo. Wala akong dala, kundi yung kaunting puting bagay sa harap. So may puting bagay ka, yun lang. Nasaan ang promethazine? Anong sabi mo? Nasaan ang promethazine? Anong ibig mong sabihin? Yun ba ang sinabi ko? Wala akong dala. Sige. So yung damo, hindi mo inaangkin yung damo. Hindi rin niya inaangkin yung damo. Tara na. Kung yun yung damo, sabihin mo na lang. Hoy, yung damo ang pinakamaliit mong problema ngayon. Tara na. Sige na. Akin yung damo. Sigurado ka ba? Gusto ko talagang makipag-usap. Sige, gets kita. Gaano karaming damo yon? Anong sabi mo? Gaano karaming damo? Yon? Sige. Pare. Kayong lahat, anong sabi ko sa inyo? Naglolokohan kayo. Kayong dalawa. Kayo para sa lalaking to. Kakarating lang niya dito. At ikaw ay nasa probation pa. Para sa ibig kong sabihin, una sa lahat, alam kong alam mo kung ano ang amoy ng marijuana. Kaya tigilan mo na yung mga kalokohan mong sinasabi ngayon. Hindi mahalaga. Alam mo ba kung ano ang amoy ng marijuana? Oo o hindi. Oo o hindi, amoy ng marijuana. Kaya alam mo na, sa kotse pa lang. May beer din doon. Wala na ako doon. Walang amoy, wala lahat ng yun. Siya ang nagbayad para makapunta ako dito. Binayaran ko siya para pumunta dito. Kunin ang babae ko at umuwi na. Binayaran ko siya. At sa kasama ang palad, tol, kailangan mong panindigan yung sinasabi mo pagharap mo sa hukom. Lahat ng yan. Yung kunwari hindi ko alam at kung ano-ano pa. Maraming beses mo na sanang naayos yan pero hindi mo ginawa. Kaya hindi na tayo tutuloy. Nakuha mo na yung kulungan. Oo, panatilihin mo lang. Sige, umupo ka muna para sa akin. Aayusin natin to. Oo, pakiusap. Iyakap mo na lang sila sa'yo. Kaya natural lang, pareho silang hindi umaamin kung kanino yung nakuha sa kotse. Nasa abot kamay lang ng lahat nila. Lahat sila may access doon. Lahat sila pwedeng gumamit ng illegal na substansya sa kotse. Kaya malamang kakasuhan silang lahat. Dahil hindi sila magkasundo kung kanino yung mga yon, kami na ang magdedesisyon para sa kanila. At doon na kami magsisimula.
Kaya tatapusin nilang suriin pareho sila tungkol sa mga natamo nilang sugat at dadalin sila sa ospital para maklear sila at pagkatapos ay dadalin sila sa kulungan ng Clayton County. Clayton County. Sa tingin ko, kung tama ako, mukhang nakuha na natin ang body cam footage. Nakuha na natin. Sige. Ito talagang dashcam ni Teniente Toombs habang hinahabol niya ang sasakyan na yon. Wow. Wow, sige. Medyo malabo dyan. Mahirap makita pero alam mo, seryoso talaga ang habulan na ito. At alam mo, tingnan mo, yung lalaki, yung pasahero, masamang araw para sa kanya. Medyo malas, pero alam mo, Oo at hindi, yan ang ibig sabihin ng constructive possession. tama. Yung malinaw na hindi kasali ang pasahero, ayos lang. Pero kung parang selective amnesia, ayos lang din. Constructive possession. At alam mo, palagi namin sinasabi sa mga anak namin, mag-ingat kayo kung kanino kayo sumasakay sa kotse. Oh, ito ang perpektong halimbawa ng nangyayari. Hindi lahat. Kasi sasampahan nila ng lahat ng maaaring kaso. Ibig kong sabihin, walang kagustuhang magbigay ng konsiderasyon. Sa puntong ito, matapos ang nakita nating nangyari doon. At tama lang naman. Oh, mukhang may isang tao na sumusubok dumaan sa eksena ng aksidente kung saan nagkaroon ng habulan. Ihinto ang sasakyan. Kaya malinaw na dapat mag-ingat ang mga tao dahil nagmamaneo siya sa kasalubong na trapiko at muntik na magdulot ng malaking aksidente sa kakulangan niya ng pagmasid. Kinausap lang nila siya para alamin ang kalagayan niya. Sana hindi siya lasing. Parang mabagal siya, pero di ako sigurado. Tingnan natin. Anong nangyayari sa'yo? Diyos ko, maawa ka. Pipila na ako. Itoy. Sige. Nakuha ko na. Nakauna tayo. Habang nag-debrief kasama si Teniente, napansin namin ang sasakyan patakbo sa maling direksyon sa highway. Nilapitan namin at nakita ang bukas na lalagyan ng alak at mapula niyang mga mata. Mukha siyang lasing. Ililipat namin ang sasakyan na ito mula sa kalsada at malamang nagagawa kami ng ilang pagsusuri sa kanya. Titingnan kung siya ay lasing. Malamang makukulong siya ngayong gabi. Parang tequila. May hotel din dyan. Hindi. Oh, real. Ang bayan ay Midtown. Midtown. Kaya papunta ka na sa Midtown. Oh! Gaano karami ang nainom mo ngayong gabi? Oh! Shot! Ang ginagawa ko doon, shot! At tingnan mo, may isa akong maliit na bahay ng babae. Doon ako galing. Dapat natin tandaan yon. So... Isa lang ba ang shot mo? Oh. Sige, tinitiyak ko lang na may dala kang sandata. Hindi. Kunin mo ang kutsilyo dyan. Kutsilyo dyan. Nandito ang telepono ko. Wala kang pera. Hindi ko gusto ng pinaputol ko buhok ko. Sige, kaya isang shot ka lang uminom. Nganaw. Tequila. El Jimador. Tequila Limador, kamusta? Gaano nakatagal mula nang unan ang shot na yon? Siguro mga 25 minuto na ang nakalipas. 25 minuto. Kumakain ka rin ba noon? Ano ang kinain mo? Hogmouth. Himos. Oo, gaano katagal? Hugmo. Panang baboy. Ilan? Hindi. Kasi sabi mo may utang akong inumin sa kanya, ang sagwa nun. Hogma, panang baboy. Hindi. Hogmo at patatas. Pero isang shot lang ang nainom mo. Sige, para lang masigurado na ayos ka magmaneho papuntang Midtown. Okay lang ba na gawin natin ang ilang field sobriety test? Hindi. Sinabihan nila akong huwag gawin yon. Ayaw mo bang gawin sa ganitong parahan? Hindi, sige, ayos lang. Ayos. Sige. Naiintindihan ka. Naka-record lahat. Bakit kailangan nyo akong hawakan ng ganun kabilis? Gawin mo ito na parang kaibigan. Simple lang naman. Ayaw mo ba? Hindi ako agresibo. Hindi ko naman sinabi na ganun siya. Ginong every film podcast. See? Hall, na yun ay inaaresto ka dahil sa DUI. Okay? Opo, sir. Tingnan mo to, putang ina. Oh, sir. Hindi ko kailangan na pa yung tulong mo. Gagawin ko pa rin to. Hindi. Hindi naman. Bakit kayo galit sa akin? Ayos lang ako. Una, nagmaneho ka sa maling direksyon sa highway. Hindi mo ako kayang patayin. Hindi. Pwede ka sana makapatay ng tao. Kaya tumahimik ka muna sandali. Oo. Uy, teka lang. Respeto. Respeto.
Ang punto ko, pwede ka sana makapatay ng tao. Pwede ka sana makapatay ng tao. Simple lang. Delirio, ganun ba? Lalaki ang tinutukoy mo? Ihahatid ka na namin sa kulungan. Halika. Ayos lang yan. Pero hindi mo kailangan kausapin ako ng ganyan. Lalaki naman ako. Hindi. Hindi namin pwedeng palampasin yan. Nagmamaneho ka sa kasalungat na direksyon ng trapiko. Tara na, may mga tao at bata sa sasakyan. May seatbelt naman sila. Kung may baril ako at binaril ko kayo, iba na yon. Ay putek, ikaw ang kinakausap ko. Ikaw, gago ka. Tara na pare. Uy, mali pala ako. Yun lang. Oo nga. May babasahin ako sa'yo. Huwag mo rin akong bastusin. Lalaki pa rin ako. Tara na, Cocoa Cobra. Pare, may babasahin ako sa'yo. Oo nga pare. Hindi yan. Gabi ing magarang kainan. Tigay ning El Jimador at sikmura ning baboy. Ayaw mo ng baboy na tiyan. Oo, kinain mo na yon kahapon. Diba? Oo, alam mo na. Syempre. Masarap yan. Ang galing nito uminom ng alak. Totoo, malakas ka maghili. Parang sinadya pa talaga ng taong to makapasok sa sitwasyon na parang humihiling ng field sobriety test. Magmamaneho pa siya papunta sa grupo ng pulis sa maling direksyon. Astig na, di ba? At saka, may kutsilyo pa ako sa bulsa ko. Nandun lang naman. Pasensya na, sobrang lasing para maalala. Kailangan ko pa tanungin si Serip dito. Sabi ko, hugmaw? At sabi niya, Tara na. hair. May manok o bituka tayo, pati paa ng baboy. Pare, ang daming putahe. Kaya nga, nandito si Serip, di ba? Hindi ka namin kailangan para sa police analysis. Kailangan kita para sa pagkain. Lulutuin ko yan para sa'yo sa susunod. Dadaling ko at kakainin natin dito sa studio. Masarap na tiya ng baboy, magkakaroon tayo ng El Jimador. Shot yan. Pampatanggal ang umay, pero Puti na po ko pa pulang sa daan. Headquarters 360O, konektado ito sa Signal 12. Pareho ang description, dalawang sasakyan. kopya. Salamat. Game na tayo. Klaro na, kakausapin tayo. Ano saktan na kanyang binti? Sige. Ayos lang ang binti mo. Nagmamaneho ako ng kotse papunta doon. Naglalakad siya. Ano itsura niya? Siya, anong suot niya? Nakaitim siyang pantalon at kita ang puting shirt niya, tama? Oo, may isa pang babaeng nakaputi na kasama niya. 360 headquarters. See, there was it. 306 na pong ito. Mukhang responsabale, status din lang naglalakad patimog. Babae na nakaitim na pantalon, puting shirt, at may kasamang babaeng nakarosas na shirt. Sige, magtatagal kayo dito. Oo. Alam niyo ba saan sila pumunta? Diretso lang. Diretso lang ba? Sige, magpapatawag ako ng isa pang sasakyan dito. Hahanapin ko lang sila sandali. Sige, manatili lang kayo dito ah. Anong, meron ka? 306 na po. Magbulam ako sandali habang abala pa ang mga bumbero. Mukhang umalis na yung taong responsabale. Susubukan naming hanapin sila. Gusto niya ang whiskey mo. Nasaan yon? Si Kovacs ito. Ako si Miss Whiskey. Cocktail, bless you. Mga pare, Tingnan natin, Sarah. apat na nilipat beat of control. May nililipat na lalaking adulto. Mag-15 din ako sa apat na yan. Cheryl. $306 na po. Titingnan ko ang pool hall. So,
Kayo ba? Hi. May pumasok bang kahit sino dito? May dalawang babae bang pumasok dito? Essay. Wala naman. Sige. Yung isa naka-pink, yung isa nakaputi. Nakalakad lang ilang palayo mula sa aksidente sa may unahan ng kalsada. Sila. Hindi ko sila nakita. Sige. Sige, salamat. O, kung kilala kita. Bibigyan kita ng Yossi. Kaya mag-ikot lang kami, titinan kung may makikita kami. Naka-check lang namin sa pool hall na malapit lang dito sa kalsada. Magandang lugar sana yun para magtagong isang tao. Pero sabi ng empleyado, wala siyang nakita. Kaya magpapatuloy lang kami sa pag-iikot. Ooh. Hula ko, yung kapatid, ang may gawa kasi yung isa na nasa probation. Malamang siya yung nag-crash. Gusto mo, nandun ka na ba kasama nila? Hindi pa, 6 na minuto pa bago ka dumating, pero tatawagan ko agad yung kapatid. Sige, ayos yan. Sige. Tinitingnan lang namin ang lugar, aakyat bababa ng konti para magmasid. Ang tagay nagre-rehistro mula sa tingin ko ay Mockley na nasa Collier County sa bandang timog. Kaya titingnan namin kung may makikita kami. Sabi niya bumalik siya sa lugar ng road rage na insidente. Sa palagay ko, may ilang saksi na malapit lang. Ayaw niyang pumunta. Sige. Siguro nandito na lang ito sa mesa ng sasakyan. Maari mo pa ba silang ilarawan? Ang driver ng sasakyan? Maaari ba kita matulungan? Hindi pa, pero sige. Puti, itim, Hispanic. Saya ay Hispanic. Hispanic. Kapatid ko siya. Ako ay Hispanic. Si bang driver, kapatid mo? Bakit siya umalis? Tapos may tumawag na nagsabing siya ay... Sabi mo sa kanya na bumalik siya. Hindi siya, hindi ko kaya. Ito ang kanyang teleponyo. Kinuha ko ang kanyang teleponyo. Sige, ganito ang nangyari. May tumawag sa akin at sinabi nakipagtalik siya sa may-ari ng sasakyan na ito na siya rin kanyang nobyo. Sige, saan siya nakatira? Nakatira si Nayeli sa San Carlos Park at nasa probation siya. Niall, sige, 360 headquarters. Naghihintay ang nanay ko. Pulis ang nanay ko. Kasama niya nanay mo, sinusubukan niya. Para tumigil. Nasaan siya? Hindi ko alam. Sigurado akong sinusubukan nilang makipag-usap. Ang suspect ay si Nayeli. Nasa felony probation siya dahil sa mga kasong droga at mukhang nakadroga siya ngayon. Nandito ang kapatid na babae niya. Sinusubukang ibalik siya sa pinangyarihan. Sinubutin ko naman siya kausapin para sa'yo. Sa palagay mo, babalik ba si Niall sa San Carlos Park? Nakatira siya sa San Carlos Park. Tinatangkang kong tawagan si Mama kasi kasama siya ni Mama. Pero sa tingin ko, wala si Mama ng telepono niya. Kasama siya ni mama mo? Tinatangkang kitang pigilan o tinatangkang niyang pigilan siya. Sige, si mama mo ba ang magdadala sa kanya sa bahay o pabahay? Oo, susunduin siya ni Mama kung kaya niya. Oo, dadalhin siya ni Mama. Pero hindi mo alam. Hindi sila yung ganun. So siya lang ba talaga? Siya nga. Ang nanay ko, siya tong nanay mo. Oo, susubukan ko patigilin siya. Sige, nasa kotse ba ang nanay mo? Hindi, naglalakad siya kasama niya. Naglalakad kasama niya? Come on, sige. O sige, nasaan yung kotse ng nanay mo? Kasama namin siya sa truck. Sa truck? Nasaan ang truck? Nandyan lang. Sige, maglalaro pa ako. Kilala ko si Neil, hanapin ko siya. Sige, sinasabi nila na parang lahat sila ay magkakapamilya. Oo. Sige. So, nabagla pa talaga kayo? Sige, pinahinto ng tatay ko yung truck sa unahan ng kotse. Tapos sinangka namin palabasin siya. Tapos siya ay Signal 1. Oo, sinubukan namin palabasin siya. Pero bigla siyang umalis at nabangga ang truck. Holly Road, tama? Hindi kami. Anong address mo? Kitay mo? Sige, hahanapin ko siya. Tawagan mo pa rin ang nanay mo. Sa tingin ko, medyo malayo na. Sige, tuloy ng tawag sa nanay mo. Kausapin mo ang pulis na ito.
Sige, si Niali ay isa sa mga madalas naming makita rito. Nasa probation siya para sa 2 kasong felony. Nagkataon lang. Ako rin ang umaresto sa kanya pareho dahil sa droga. Ayon sa ulat, siya ay tumakas habang nasa impluensya dahil probationary siya. Kaya magpapatuloy kami. 212 ng 02. Naghahanap kami para sa kanya. Sa tingin ko, oo. Mas mabuti pa siguro na sigawan na lang natin ang isa't isa. Kaya nga, gaya nung sinabi ko, paikot-ikot lang kami. Hindi naman siya makakatakas, magkakasama sila lahat. Mukhang mga kamag-anak niya ang nagtatangkang pigilan siyang magmaneho dahil lasing siya. At tumakbo siya dahil natakot siya. Tingnan natin kung hindi natin siya makita. Siya. Na yun na alam na natin kung sino ang hinahanap, dapat mas madali na ito. Sa tingin ko, bumalik siya doon sa bilyaran. Sa tingin ko, may nakuha siyang impormasyon. Hinahanap niya ang babaeng tumakas matapos ang aksidente dahil sa road rage. Pakinggan natin habang bumalik siya sa loob. Saan mo nakuha yung 43 na yun? Yung saksi ni Dressel na nandito mismo, sabi niya, nakita niya sila mga 2 minuto lang ang nakalipas. Kamusta mga pare? Kamusta kayo? Ito ang opisina mo. Uy, tungkol doon sa papel na kasama niya. Sa ngayon, may siya akong manlalaro. Sinabi ng lalaking kinausap ni Dressel na nakita niya sila ilang minuto lang ang nakalipas. Parang dito, naglalakad. Hindi ko alam kung paano sila sinasabing nasa address ng carrier na yun. Siguro itong kasama niya si Mama. Sabihin mo ipasagot niya si Niall sa telepono at huwag na siyang gumalik. Alam ba natin kung sino ang may-ari ng Mazda? May datos ba tayo? 2-4. Si Tatlow, Abbott, Issa, dot pop, A, X, ring, O-V-I-N. ipasagot mo kay Niali ang telepono at tignan kung nandoon talaga siya. Dahil kung nakita siya ni Dressel silang minuto lang ang nakalipas o kung nakita siya ng saksi ni Dressel silang minuto lang ang nakalipas, imposibleng nakabalik na sila sa San Carlos Park. Paalam. Ang mailap na pabalik-balik na suki ng pulis. Hinahanap pa rin ni Deputy Knapp ang babaeng sangkot sa aksidente. Sa tip, pumunta siya sa pool hall at ngayon ay tumatawag sa pamilya ng babae. Sabi niya na aresto na niya dati ang babae at hahanapin uli. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan sa Lee County. Hinahanap pa rin ang babaeng sangkot sa aksidente. Mukhang bumalik siya sa pool hall para hanapin siya. May paglabag sa probation at pagalis sa lugar pero yun lang. Para sa akin, parang di gaano interesado si Sargento dito. Sige, paalam. Sige, atin na yan. Itong literato niya. Pumasok ba siya? Hindi talaga. Sabi mo 2, di ba? Oo, siya at nanay niya pero siya ang nagbangga ng kotse rito habang lasing. Oo, hindi ko pa nakita. Sige, tawagan mo kami pag pumasok siya. Nagtatago lang siya dito. Stick. Ako, no. Kaya, tinitinan lang namin ang paligid dito. Sinusubukan pa rin naming hanapin siya.
Yung laging hinahanap ni Detective Nap na bumiyahe. Bumalik na sa'yo. Hindi ko alam kung bakit nila nakakatanggap siya ng balita kung nasaan siya. Sakayin ka ba doon, di ba? Oo, pwede mo bang tawagan ng 1,070? Kausap ko yung pangunahing opisyal. Siya ang humawak ng lahat sa eksena. Mukhang alam nilang lasing siya. Siya ang nagmamaneho. Tinakampigilan siya gamit ang TVI para huminto siya sa pagmamaneho. Bumaba na ang karamihan sa pamilya. Naiwan niya ang sasakyan sa drive at nabangga ang kotse ng pamilya dahilan ng pinsala sa binti ng isang bata. Habang sinusubukan nilang ilagay sa park, sinimulan niyang suntukin ang kanyang kapatid na babae. Sinusubukan siyang saktan. Nagsimula sila, bumaba siya ng sasakyan, gumulong pababa ng burol at tumakbo palayo. Kaya sa ngayon, mukhang may kaso sila ng domestic hit and run at pagmamaneho ng may suspendidong lisensya sa pinakamababa. At kailangan pa nilang imbestigahan kung siya ba ay lasing o hindi. Dahil sa delay at paglabas niya ng bahay, mahirap patunayan na di siya uminom noon. Kaya di kami naglabas ng action order para sa BHC. Pupunta sila ngayon doon para subukang i-detain siya sa ika-4 na presinto. Si Deputy Piggott na ang bahala sa natitirang investigasyon. Tatawag na ako ngayon para kunin ang record niya. At hindi natin ito mapagana. Hindi natin ito mapagana. Hindi ko alam. Sasakyan mo ba ito? Oo. Nasa iyo ba ang susi? Tingnan mo. Sige, sandali. Kausapin muna natin partner ko. Muntik na akong tumawag ng tow truck kasi di namin mapasok sa gear. Ayos, kumusta ang lahat? Tiaki. Siya ang may-ari ng kotse at may hawak ng susi. Kalsada natin. Oh, kararating ko lang. Kagagaling ko lang sa trabaho ng isang araw. Sandali lang. Oh, bigyan mo siya ng oras at hayaan mo muna siyang gawin ang kailangan niyang gawin. Ano ba ang meron kay Neil? Pinagamit ko sa kanya kotse ko habang papasok ako sa trabaho. Alam mo, wala siyang lisensya. Hindi ko alam. Wala siyang lisensya. May tiwala ako sa kanya. Alam mo, mahal ko siya. Alam mo? Parang, alam mo, Basta, parang... mga bagay lang na pang girlfriend. Sunduin mo ako pagtapos na ako sa trabaho. Kailangan mo ng crash report para sa pinsala, lalo na't malaki ito. Hindi naman. Ano yan? Hindi mo alam? Hindi, siya ang bumangga. May usaping pampamilya lang na nangyayari. Oo, alam ko. At sinusubukan ko mamagitan sa kanila. Hindi ko sinasabing magsampakan ng kaso, pero kailangan mo pa rin ng crash report, tama ba? Para maipaayos ang kotse mo. Oo, sige. Ayos yan. Kukunin ko yan, basta walang masaktan. Salamat bro. Hintayin mo lang dito. Lalapit siya at kakausapin ka, okay? Magpapapatawag sana kami ng tow truck pero dumating ang may-ari na may susi kaya hindi na ito kailangan. Hanggang dito na lang, lilipat na kami habang inaayos nila. Naku, matagal bago siya nahanap. Pero ngayon, nakuha na siya. Dagdag pa, may insidenteng domestiko, hit and run, at suspendidong lisensya. Sabi ni Deputy Nap, yan ang haharapin niya. Nagsisimula tayo sa Lee County sa Florida kung saan dumating si Deputy Mike Knapp sa eksena ng isang aksidente na maaring resulta ng isang insidente ng road rage. Tumakas ang driver mula sa pinangyarihan ng aksidente pero kilala siya ng biktima. Naglabas ng bolo ang departamente, magbantay. Pagkatapos natin mag-off-air, nahanap ni Deputy Christian Green ang driver. Ang pangalan niya ay Nayeli Gutierrez, 23 taong gulang mula sa Fort Myers. Nahuling may dalang crack at meth. Nahaharap siya ngayon sa 2 kaso ng pagmamay-ari ng illegal na droga. Ito na ang 8 beses na inaresto si Nayeli ng mga deputy ng Lee County mula noong 2023. Tom, sinabi mo na kilala nila siya pagdating pa lang dahil tinawag siya sa kanyang unang pangalan. Maganda ka pa tabisado mong area mo, tama. Si Nayeli. Ngayon, malalaman na natin kung saan pupunta. Alam na natin ang MO. Tapos na tayo.